Good morning po sa ating mga kapatid sa pananampalataya at higit sa lahat sa mga nakikinig at magsusuri sa ating salita ng ating Panginoong Diyos. So ang ating pag-aaralan sa umagang ito yung katiyakan ng kaligtasan. So ito po ay makikita po natin sa John 3:16. So sa ating buhay, hindi po natin alam kung ligtas na ba tayo sa ating sarili, no? Hindi natin nalalaman kung sure na ba ang ating kaligtasan maging sa ating buhay. Kaya sabay nating aralin ano bang katiyakan ng kaligtasan maging sa ating buhay. So basahin po natin sa John 3:16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Yan pong naka-highlights na kulay red. Yan po yung the love of Jesus na kung saan ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. Bakit kaya? Sinabi dito, sumasampalataya. Kaya tiyakin natin sa ating sarili kung tayo ba ay sumasampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Sabihin, pag tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Kristo, ibig sabihin nito, hindi tayo mapapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ano ba mangyayari kapag hindi po sumasampalataya ang isang tao? Sabay po natin tuklasin at pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, basahin po natin sa John 3:18. Sabi dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So isa po sa pinakamaganda na pag tayo ay sumasampalataya, hindi tayo hinahatulan ng parusa. Bakit? Sapagkat tayo ay sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit, pag hindi tayo sumasampalataya, hinahatulan tayo, no? Kasi hindi tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay sumampalataya sa kanya dahil sa kanya na po natin ito matatagpuan ang ating kaligtasan. Sabi dito, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sabihin, tayo ay hahatulan ng Panginoong Diyos kapag tayo ay hindi sumasampalataya. Kaya nga po ating topic ngayon is ang katiyakan ng kaligtasan. Pag once na hindi sumasampalataya ang isang tao, sabihin, siya po ay hahatulan ng parusa. No? Basahin naman po natin sa John 3:36. Sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Maliwanag po na alamin natin, no? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Paano po yung hindi po sumasampalataya sa anak ng Diyos? Ito po ang sagot. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Isa po yun sa pinamaganda na kinakailangan po nating alamin kung tiyak na ba ang ating kaligtasan maging sa ating sarili. Sapagkat kung hindi po natin natitiyak na tayo ay ligtas, ibig sabihin nito, tayo ay mapaparusahan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi kasi tayo sumasampalataya sa anak ng Diyos. Kaya binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak ng Panginoong Diyos para tayo ay maligtas. Ngayon, kung hindi tayo sumunod sa anak ng Diyos, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kinakailangan po natin na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang ating paraan na para tayo ay maligtas maging sa ating buhay. So ganun po, kaya tiyakin natin sa ating sarili kung tayo nga ba ay ligtas na maging sa ating buhay. Baka kasi hindi pa natin nakikilala ang Diyos, sabihin, wala pa sa puso natin ang ating Panginoon Kristo. So kinakailangan natin is makinig tayo, magsuri tayo kung ano ba ang sinasabi sa Biblia o sa salita ng ating Panginoong Diyos. So meron po dito mga katanungan
sino ang nagmahal sa sanlibutan? So, isa lang po ibig sabihin yan na ang nagmahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So, paano minahal ng Diyos ang sanlibutan? So, binigay niya ang kanyang kaisang-isa anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. So, alam ba natin ang salitang sanlibutan o sangkatauhan? So, ang salitang sanlibutan, maaari na tayo o tao, no? So, ibig sabihin nito, ito yung tao o tayo. Tayo yung nasa sanlibutan, no? O yung sangkatauhan, tayo yon. Tayo yung tao na makasalanan. Kaya sabi nga dun sa Efeso 2 verse 1, nung una ay patay tayo sa ating pananampalataya. Pero dahil sa kagandang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mangaligtas sa ating mga kasalanan. Sa panghuli natin, ano ang dalawang desisyon na inaalok o pinapaalam ng Diyos sa mga tao? Sabihin, yung dalawang desisyon na to, una, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, pinapaalam ng Diyos sa mga tao, pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Kristo, sa ating Panginoong Diyos, ibig sabihin tayo ay mapaparusahan sa ating mga kasalanan. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. So, bukas siguro ay ang tatalakayin natin, ito yung ang katiyakan ng pagiging isang anak ng Diyos. Kasi alamin natin sa ating sarili kung tayo nga ba ay anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat natin gawin ay makinig, magsuri para sa salita ng Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay hindi tayo mapahamak and magkaroon tayo ng pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Okay, so hanggang dito lang po ang ating pag-aaral. At salamat sa nakikinig at sa mga nakapanood nito. Thank you.